Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Sandra May at narito upang ipagpatuloy ang pagtatalakay. Una, ang tatalakayin ko ay patungkol sa gitling. Ang gitling ay ginagamit naman ang mga bantas na ito sa mga sumusunod, sa mga salitang inuulit, ganap o parasyal. Ito ang mga halimbawa patungkol sa gitling. Ganap, gabi-gabi, turo-turo, kuro-kuro, lima-lima, partial, dala-dalawa, tiha-tihaya, sari-sarili, tahi-tahimik. Ang kataga o salita, kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya nagkakaroon ng ikatlo. Halimbawa, pambungaw-langaw, pamasak-butas, kahoy-gubat, daang bakal, buhay lansangan, tulog mantika. Mga magkasalungat na salita na inaalis sa pang-ugnay. Halimbawa, upo tayo, humingit, kumulang, panhit, kampanaog, hit-hit, buga, urong sulong, pikit, dilat. Mga salitang ugat naman na nagsisimula sa patinig a, i, oo. Inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig. Halimbawa, mag-inuman, mang-inggit, magsingot, tag-ulan, nag-ahit, nag-onsi, tig-apat. At ito naman ang mga pangalang pantangay na inuunlapian. Halimbawa, magpa-Xerox, makahapon, magpaka-Pilipino, nag-cook, umabagyo, magsa-Diyos. Ang laping ikasunod-sunod ng tambilang o numero. Halimbawa, ika-5, ika-12, ika-51, ika-2, ika-7, at ika-13 anibersaryo. Sa mga fraksyong isinusulat ng pasalita, halimbawa rin ito ang 3 kapito, 5 kanim, 1 2 kapat, 4 na 1 kawalo. Sa pagsasama sa apelyido ay pagkadalaga at pangangasawa. Halimbawa, Merlin Villamorli, Angelica Honor Balena, Susan Donato Bright, Mylene Bayot Ambion. Sa paghahati ng salita sa dulo ng linya, halimbawa, dapat high school pa lang master na ng mga estudyante ang pagbantas. Tanda ng isang matalinong pagsusulat ang epektibong paggamit ng bantas. Ngayon, dumako naman tayo patungkol sa tudlik. Ano nga ba ang tudlik? Ang tudlik ay ginagamit ng bantas na ito sa dalawang nalayang sugnay na hindi panggitnaan o hindi pinagdurugtong ng pag-ugnay. Halimbawa, malambing ang pusa, malaro ang aso. Maimpok si Pedro, bulagsak si Juan. Ngayon, dumako naman tayo sa ellipsis. Ano nga ba ang ellipsis? Ginagamit ang ellipsis sa pagsisipi kung may tinatanggal na salita na kapag sa simula o sa gitna ito isinasagawa. 3 tuldok lamang ang inilalagay. Ngunit, kung sa hulihan ng pangungusap, 4 na tudlok ang nilalagay. Dahil ang ika-4 ang siya ring pinakatuldok. Halimbawa nito, sa pagdiriin ni Jimeno Abad, kinakailangan munang taglayin ng manunulat ng tula ang mga sumusunod na kasangkapan sa paglikha. Pride by own person, conviction about his art, with his own mastery of a natural language for purposes of his art, obsessed with the intractable claim of his own subject. Ano nga ba ang bracket? Ginagamit ang bracket kapag may binabago ng isang tuwirang sipi at dito ay ipinapaloob. Gayon din ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginagawa. Halimbawa, maging ito'y pisikal o psikoholikal, mangyari pa ang dilimang ito ay nagdudulot ng mga di matatawarang bagabag sa sibilidad. Sa manuskrito kapag sinulunggahitan ang salita o parirala o buong pangungusap. Ibig sabihin, pag nilimbag ito, italisado, kaya lalabas sa latha na nakabracket na. Paliwanag ang itilasasyon ay akin. Ngayon, dumako naman tayo sa asteriko. Ano nga bang asteriko? Ang asteriko ay ginagamit sa mga sumusunod. Kapag may tinanggal na isa o mahigit pang talata sa isang sinipi at sa pamamagitan ito, 3 nakapagitna sa espasyo.
pagkatapos ng isang listahan. Halimbawa, Valgona Trodis E. Villegas Anthony C. Pagpapakitang may karagdagang impormasyon na nakatalaba o naka-footnote. Halimbawa rin sa taon ng mga kontrobersyong iyon, sumandaling namatay ang wikang pambansa 1973. Ngayon, dumako naman tayo sa salungguhit. Pagpapakita ng intelesasyon sa pagsasalungguhit. Simbolo ito para i-imprenta ng mahilig ang mga letra. Ginagamit ito sa mga sumusunod. Sa mga pamagat ng aklat, dula, nobela, maikling kwento, awitin, tula at sanaysay. Halimbawa, Lagalab na utak ni Damian Rosa ang atolohiya ni Ivy Jacob na may ikling kwento, No Limitangere at El Filibusterismo, ang dalawang nobela ni Jose Rizal. Mabatikos noon sa lipunang Kastila sa pagpapanatili ng pananampalataya. Ang pelikulang naglalarawan ng magkaibigang pare at rabay. Polyeto at mga programang pan-radyo at pan-telebisyon. Halimbawa nito, The Philippine Star, Liwayway, MOD, Manila Bulletin of the Record, Gansi Ka Na Ba? Sa mga banyagang salita, halimbawa, 3 datitit na nakatumbas ng entaminadong usapan sa phrases. Ang ibig sabihin ng No Limitangere ay huwag mo akong salangin. Buda di Sangre naman ang blood wedding. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa mga salitang pangnilalaman ay napakahalaga sa pagbuo ng malinaw at wastong pangungusap sa pamamagitan ng kaalaman sa pangalam, panghalip, pandiwa at panguri. Pang-abay, nagiging mas maayos at epektibo ang pagpapahayag ng idea at damdamin. Napatunayan din na ang bawat bahagi ng pananalita ay may kani-kaniyang tungkulin na nagtutulungan upang mabuo ang makabuluhang komunikasyon. Sa makatuwid, ang patuloy na pag-aaral at pagsasaring na paggamit ng mga ito ay makatutulong upang mapahusay ang kasanayan sa pagsasalita at pagsusulat ng wikang Pilipino.